Hello, Lodi. Good evening. Ngayon, meron tayong bagong-bagong balita about dito sa isang rug pull na naman na nangyari. Pero nagsabi na ako sa inyo dati pa nito about dito sa Yema Farm. So, meron akong unang video about dito kasi nag-message ang mga to sa akin. Ito siya. Ngayon, nagbigay ako ng review sa dalawa sa Yema Farm Rice City. Sabi ko mag-ingat-ingat kayo. Ngayon, yung Rice City unang nag-grag pull. Ngayon naman, bagong balita, yung Yema Farm. Sinabi ko na mag-ingat kayo sa Yema Farm kasi parang iisa lang din yung developer. Lahat pare-parehas yung style ng game eh. Ngayon, may mga nag-comment pa sa akin, nag-message na hindi daw kasi BUSD daw yung gamit na stablecoin daw yung gamit. Hindi naman yun ang basehan. May scam pa rin kayo kahit anong klase, kahit BUSD pang gamit. Kaso lang, marami pa rin nagme-message sa akin na hindi daw. Okay, pakita ko sa inyo. Ano nangyari? Ito naman, nagdrama-dramahan na naman yung mga developers. Pasok kayo sa Discord nila, nakakatawa. Yung mga message na mga nag-invest at saka yung message ng isa, ito si Atlantic, sabi niya, "Hi everyone, I really have no words to convey how I feel right now. I feel betrayed by Glusama." Ito naman mga pangalan ng mga developers to. Exa, Glusama, Atlantic, my partner, while the other dev and I were sleeping, nakatulog daw sila, he decided to access the database and withdraw all the money. "I am truly sorry you have not heard from me. I panicked and I did not know what to do. But now I know. I'm going to try to contact him and publish as much info as I can about him." Yan. Punta kayo sa Discord, basahin nyo lang. Pero sabi niya, yung isa daw na kasama nilang developer, nung nakatulog sila, inopen yung database tapos withdraw lahat yung investors' money. Yung mga nag-invest sa Yema Farm, kinuha lahat. Okay, papakita ko sa inyo. Ito yung transaction. So, from liquidity na wallet, ito siya napunta dito sa itong wallet na to. Anong amount? $260,000. Ayan o. Ang laki. Ilan nakuha dun sa Rice City? Yung sabing withdraw na ibinigay dun sa mga investors, mga 300K. 300,000. Plus ito pa po. Tiba-tiba ngayon mga developers. Ayan. Okay, so, huwag kasing maniwala. Hindi ko alam kung paano ka-explain to kasi halatang halata naman na hindi credible or hindi maganda yung project eh. Pero, hindi ko alam paano i-explain. Basta ganun eh. Na-scam na naman kayo yung mga pumasok and na-warningan na kayo. Hindi lang ako. May mga YouTuber din na nagsabi na hindi maganda. May mga reviews about dito. Pero kayo pa rin, okay, hindi eh. BUSD eh. Very daw. Ayan, drag pull kayo. Mga syonga. Okay? So, pagpunta kayo dito sa eto, nagdrama na naman tong Atlantic na to. Di ko alam kung ano pinagsasabi naman. Ganyan naman nung una sa, sa Rice City. May mga drama na naman sila. FUD daw ang may kasalanan. Na FUD daw yung project. Basta tayo ng kanilang mga comment. "Wow, these guys did it again." Yep. Sabi nila, "Cool down people. All your money is safe with me now. Don't worry. Be happy." So, coin to fish plus RSC plus Yema. They scam us 3 times in a row. They scam us. So, pati pala siya. Eto, hindi na natuto. Na-scam na sa coin to fish. Na-scam sa Rice City. Pasok na naman sa Yema. Ay, nako. Sabi dito, "Anyone got any real names? We'd shank them. We need to hunt down all these guys." Lalala. Baka meron namang project na ganito, na hindi nagpapakilala yung team, na same yung process. Madali lang naman i-check isang project kung talagang mag-stay ba siya for long term, kaya ba ito i-sustain ng mga developers, meron ba sila talagang magandang track record. Kasi kailangan mo tignan yun eh, pera mo yan eh. Pero pag talagang marami kang pera, kahit saan mo lang nilalagay, okay pa rin yun. Kaso lang, pag talagang pinaghirapan mo yan, tapos ayan, na-scam ka na naman, katulad ng isa dito, 3 beses, sabi niya, tayong ni-scam ng mga to. Hindi ka na lang natuto dun sa first. Dun sa second, kahit di ka na sana pumasok sa Yema, pasok ka pa rin. Ayan. So, good luck, guys. Okay? So, nakakalungkot lang isipin, pero anong magagawa natin? Ganun talaga. Pag maraming pera, siguro yung mga tao, pasok ng pasok. They are on Dubai with X-Heart. Nasa Dubai daw sila. "The games are turning into rubbish every hour. News happen anyways. Many thieves in NFT games. Spain devs is the best." Sa kakuan. Hindi lang mga Spain, Vietnamese din. Ang dami ding mga ugok na developer. Ang maganda sana dito, no, parang naghanap ako ng mga Pinoy na developers na talagang makakausap mo sila na yung goal, yung planado yung gagawin nila.
natin para, alam mo yun, ma-promote talaga natin na maayos. Sana naman yung maayos, yung legit talaga na kahit anong mangyari, babagsak man yung market, tuloy pa rin sila. Hindi basta i-withdraw yung pera. Ay, nako. Ayan, guys. So, kayo na, pasok kayo dito sa kanilang Discord. Babasa nyo, kakatawa. So, ayan po ang balita sa Yema Farm. So, kung may bago na naman silang project, pasukan nyo na naman. Paniwalaan nyo yung mga YouTuber na basta makakuha lang ng goods, okay na. Hindi talaga sasabihin kung ano talaga totoo. So, good luck sa inyo lahat at ingat-ingat sa mga scammer dyan. Bye. Tell me what you want, you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, you need. Tell me, tell me, tell me. I grew up in a place where they told you what